Hi guys, welcome to our channel. Ang topic natin ngayon is for AC circuits, which is episode 20, source transformation part 2. So, kung di nyo pa napapanood yung part 1, which is episode 19 for this topic, source transformation, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo. So, ito yung na-discuss natin sa part 1, yung concepts and formula for source transformation. Tsaka nakapag-solve na rin tayo ng some problems. Umabot tayo sa problem number 4. Okay, 4. So, tuloy lang natin yung pag-solve. Let's have problem number 5. Okay. For problem number 5, let's solve for phasor current IO for the given circuit. So, drawing ko muna yung circuit. Okay, so ito yung problem natin. So, solve for phasor IO for the given circuit. Okay, so ano yung pwede nating i-transform na source dito? So, check nyo kung meron kayong voltage source in series with an impedance or current source in parallel with an impedance. So, obviously, meron tayong 20 angle 0 degree volt in series with J10. Likewise, meron din tayong 60 ohm in series with the voltage source 30 angle 45 degree volt. So, pwede nating i-convert into current source. Okay? So, try natin. So, dito muna sa 20 angle 0 degree volt, convert to current source. So, bale, yung ating ZS, okay, yun ba yung gamit nating, okay, ZS is equivalent lang din dapat dito sa J10, right? Kasi yan yung naka-series na impedance kay 20 angle 0 degree. So, ZS is J10 ohm. Ano yung I? IS natin. Okay, yung IS natin, by Ohm's law, that's equal to VS over the impedance AS, right? So, yung value ng VS is 20 angle 0 degree volts divided by yung ZS na J10
ohms. Okay, so masasolve nating value dito is, so pwede kayong gumamit ng calculator. Okay, again, using calculator in complex mode. So, mode 2 for complex. And then, input natin. So, yung angle pala, lagay nyo in degree mode muna. Shift, setup, 3. Okay. Then, input yung 20 angle 0 divided by 10i. Okay. So, negative 2i or negative J2 amps. Sige, pagsabayin na rin natin, dito naman, kuhain na rin natin yung equivalent equivalent CS. So, ito ay for the 20 angle 0 degree volt, right? So, dito naman sa 30 angle 45 degree volts, so ano yung ZS niya? Kung ano yung naka-series na impedance, which is 60 ohms. Okay? Tapos yung IS ay sa same formula, VS over ZS. So ang VS natin ngayon is 30 angle 45 degree volts divided by ZS, which is 60 ohms. Okay? So gagawin nyo lang dito, kahit hindi nyo na i-calculate, divide nyo lang tong 30 over 60. Di ba? 1/2. So, meron tayong 0.5 or 1/2. Then, copy yung angle, phase angle, 45 degree volt. Okay, so pag tinransform ngayon natin itong circuit, so gagawin na natin current source to na may nakaparallel na J10 ohm. Okay, current source na meron ng nakaparallel na impedance, which is J10 uli, right? J10. So ano yung pointing or direction ng current? Upward or downward? Check nyo sa polarity ng voltage source. So dahil positive yung taas, negative yung baba, upward. It should point upward. Okay, so itong impedance na to is same, J10, right? Ohm. Tapos yung value ng current source, negative J2 amps. Negative J2 amps. Tapos, connect natin itong parallel 50 ohm tsaka negative J40 ohm. Dito, sa terminal na yan. Okay, dito sa dalawang terminal. Okay, which is, nandito siya sa terminal na to. Okay, dito. Dito nyo i-connect yun. So, meron kayong resistor tsaka capacitor. So, ano nga uli value ng resistance? 50 ohm. Tapos yung sa capacitor, negative J40. Okay, tapos yung i-convert naman natin itong voltage source in series with the impedance, gawin na natin siyang current source. Right? So, dito natin i-connect ngayon. Sa dulong terminals ng capacitor, dito. Okay, so magkakaroon na tayo ng, sige, unahin ko yung nakaparallel na impedance, which is 60, right? 60 ohms. Tapos, yung current source natin, so ano yung pointing? So, positive yung polarity sa taas, negative sa baba, dun sa voltage source. So, kaya, dapat pointing up. Tapos, yung value na nito is 0.5 times angle 45 degree. Sorry, this should not
be volts, it should be amps pala, current. So 0.5 angle, 45 degree amps. Okay, so take note, yung hahanapin natin is itong current na to, IO, di ba? Ito, yung current in between the 50 ohm tsaka negative J 40 ohm impedance. So anong pwede nating gawing next? Okay, try nating i-convert naman pabalik to voltage source. Alin? Ito, tsaka ito. Okay? Convert back to voltage source naman. So kapag kinonvert natin itong part na to voltage source, ano na yung ZS niya? Yung ZS is kasi meron kang dalawang parallel impedance ngayon, right? Itong J10 tsaka 50 ohm. So yung ZS niyan is parallel yung J10 to 50 ohm. Which is kapag kinuha natin, ang value is, anong formula pag dalawang parallel? Pwede yung product ng impedances over the sum, right? Or pwede ring 1 all over or reciprocal ng sum of reciprocal ng impedances. So 1 all over 1 over J10 plus 1 over 50. Okay, so anong mako-compute nating value dito? Sige, mamaya muna. And then, mako-compute natin yung IS naman, ay hindi, voltage source na pala, right? VS is, using Ohm's law, whatever is yung nakuhang ZS times yung value ng IS, right? So, yung IS natin is negative J2. Negative J2 times whatever ZS na makukuha. So, i-compute pa natin sa calcu. O sige, i-compute muna natin sa calcu. So, yung ZS is yung parallel J10 tsaka 50. So, 1 all over 1 over 10i plus 1 over 50. Okay. So, ito yung value natin. Sige, gawin natin yung exact. It is 25 or dito na lang sa baba. 25 over 13 plus 25 over 13J. So, yan ngayon yung ipa-plug in natin sa ZS. Sige, copy. Sige, alisin ko na lang tong ohms. Bali, final unit nito is volt. Okay? And then, i-multiply na natin. Okay, multiply na natin ngayon. Itong sagot natin, diba, multiply natin kay negative J2. So, times na lang natin kay negative J2 or negative 2i. Okay, ito yung value ni VS. To be exact, it's 250 over 13 minus 50 over 13J volts. Or in decimal, that's approximately 19.231 minus 3.846 I volts. Okay? Sige, yung isa pa, di ba dalawa yung ko-convert natin? Ito naman, convert din natin into voltage source uli. So, etong isa is for the negative J2 amps, right? Ngayon, ito naman for 0.5 angle 45 degree volt, ay amp, sorry, amp current source. Ano yung ZS niya? So, ganun din, meron siyang, ito kasi i-convert natin, di ba? Merong nakaparallel na dalawang impedance. Ano? 60 ohm tsaka negative J40. So, bali yung ZS niyan is parallel na 60
tsaka negative J40. So, anong formula? 1 all over 1 over 60 plus 1 over negative J40. So, mamaya natin computein. Then, yung magiging Vs is Ohm's law ulit, Is times Js. Anong value ni Is? Ito, 0.5 angle 45 degree times whatever Js na mako-compute natin. Okay, sige. Check natin sa calcu yung value ng Js na to. So, input 1 all over 1 over 60 plus 1 over negative 40i. Okay, to be exact, in fraction, it's 240 over 13 minus 360 over 13 J ohms. Or approximately, that's 18.462 minus J 27.692. Okay, ohms. So, ngayon, yun yung ipapalit nating Zs dito. Right? Or sige, wag natin delete. I-multiply na lang natin dito sa 0.5 angle 45 degree. Itong nakuhang Zs. Sige, i-copy natin. Ay, hindi na-copy. I-copy natin to. Tapos, i-multiply kay Is. So, volts na yan. So, using the calculator, ito na yung ano natin, di ba? Nasaans na yung Zs. I-times na lang natin kay 0.5 angle 45. Okay, dito. Sige, i-ano natin, approximately, hindi siya exact decimal, 16.31318 minus J 3.264. 264 volts. Okay. And then, i-draw na natin, i-redraw na natin. So, itong current source with parallel impedance, gagawin na nating voltage source. So, voltage source na meron ng naka-series na impedance. Let's say ito. Zs. Sige, gawin ko nga Zs1. Okay. Tapos ito, gawin ko na lang V1. Vs1, Zs1. Tapos ito, yung isa, Zs2, Vs2. So, ano yung polarity? Pataas kasi yung current source, right? So, plus minus. Taas is plus, baba is minus. Anong value? Ang value ni Vs1 ay, to be exact, ito, sige. 250 over 13. 250 over 13 minus J50 over 13. Minus J50 over 13 volts. Ano yung Zs1? Zs1 ay ito. Copy na nga lang natin. Yung exact value in fraction. Okay. Yan. So, saan natin i-connect? Di ba i-connect na natin? Ohms pala to, no? Okay. Lagyan natin ng unit. I-connect natin dito sa i-convert din na from current source to voltage source. So magtatama na sila dito sa dalawang ano na to, nodes, right? So dito sa node na yan tsaka sa node na to.
i-connect ko na yung i-convert natin na voltage source in series with the impedance, right? Okay. So, ito si ZS2. Anong ZS2 natin? Ito. Sige, dito na lang. Dito sa baba. ZS2 is copy natin yung value. Yan. Ohms. Tapos, ano yung polarity? Pataas din kasi yung direction ng current source, di ba? So, positive itong taas, negative itong baba. Okay, and then, ano yung value nito? Ito is VS1, right? Ito is VS2. So, ang value nating nakuhang VS2, ito, approximately, ang value is 16.318 minus J 3.264 volts. Okay. So, paano ngayon natin isa-solve si I.O.? Bale, nasaan ngayon si I.O. dito sa circuit natin? Ito si ZS1. Diba si I.O. is nandito sa gitna. Ito, diba? Nandito. So, paano masasolve si I.O. dyan? Ano na lang ba yung circuit natin? Dalawang voltage source, tas may nakakonect na dalawang impedance, say S1, say S2 na in series. So, pwede ka na lang actually mag-KVL dyan, right? So, applying KVL at the loop. Okay, ibig sabihin, summation of voltage is equal to 0. So, pag inassign yung direction ng current is clockwise, okay, bale, dito sa VS1, papasok siya sa negative polarity. So, meron kang negative VS1. And then dito sa ZS1, so lagyan natin ng sign convention or ng polarity, applying passive sign convention. This is plus, minus, plus, minus. So, papasok siya sa positive. Positive ZS1 ay IO, bale. Kasi yan yung current din sa circuit natin. Okay? Itong inassign nating direction ng current, siya na si IO kasi naka-series naman yung mga components. So, isang current lang. Then, plus uli, dito naman sa ZS2. So, ZS2, IO din yung current niya, right? So, ito yung voltage across ZS1, then voltage across ZS2. And then, last is, papasok yung current this time dito sa voltage source na to sa VS2 sa positive polarity. So, gagamit natin sign ng VS2 is positive VS2. So, lahat na na-consider sa loop right ng element, so equate nyo na to 0. So, pwede nyo actually i-factor out si IO. So, IO times ZS1 plus ZS2. Tas transpose si VS1 tsaka VS2 sa kanan, magiging positive VS1, then minus VS2. Okay, so divide both sides by ZS1 plus ZS2 over ZS1 plus ZS2. Bale, IO is ito. VS1 minus VS2 over ZS1 plus ZS2. So, ipa-plug in na lang natin yung mga values. Ano ba si VS1? Ito, right? Copy natin si VS1.
Then minus VS2. Copy natin yung value ni VS2. Ito. Lagyan natin ng parenthesis. Then over ZS1. Ano value ni ZS1? Ito. Plus ZS2. Anong value ni ZS2? Ito. Copy natin si ZS2. Input nyo na lang yan sa calculator. Medyo mahaba siya. So, fraction, numerator is 250 over 13 minus 50 over 13i minus the quantity 16.318 minus 3.264i all over 25 over 13 plus 125 over 13i plus 240 over 13 minus 360 over 13i. Oops, hindi pa kumasya. Ba't division yung na-input natin dito? It should be minus pala, no? Sige, minus, distribute na nga natin yung negative. So, negative plus, magiging plus na to. 318 plus, tinatry kong bawasan yung mga, digits. Delete na natin to. 364i. Tapos all over kasi kulang na lang is J or I. Check natin kung kaya na. I. Okay, sige. Equal. So, bale, dinistribute ko na dito sa taas yung negative. Equal. Okay, gawin nating polar. Shift to 3, tama kaya? Okay, yun. 0. Approximately 0.109 angle 30.264 degree amps. Okay. So, naka-phaser tayo kasi yun yung required phaser, hindi naka-time domain. Okay, sige, next. Number, na tayo? 5, eto, no? 5. Sige, number 6 na tayo. 6. So, find VO, phaser VO for the circuit. So, drawing muna natin. Plus, minus.
Ano pa ba itong So, dito natin nahanapin si VO. Okay, so given this circuit, hanapin daw si phasor VO. Yung voltage across the negative J2 ohm capacitor. So, hindi na natin i-convert to phasor. Naka-phasor na agad, right? Sige, gamitan na natin ng source transformation. So, obviously, isa lang naman yung source natin. So, ang pwede nating i-convert is itong 20 angle 0 degree volt na may naka-series na 4 ohm. Convert natin to current source. Convert to current source. So, ano si ZS? E di itong naka-series impedance sa resistance na 4 ohm. Ano naman si IS? Okay, using Ohm's law, again, that's Vs over Cs. So, yung Vs is 20 angle 0 degree volts divided by Cs na 4. So, pwede nyo na lang i-divide yung 20 divided by 4 para nyo na kayo gumamit ng calcu. That's just 5. Then, copy yung phase angle 0 degree. Ano na to? Amps. Okay. Yan. So, i-convert na natin into current source na merong naka-parallel na impedance. Yung ZS natin is yung same resistance value na 4 ohm. Tapos, anong polarity or anong direction ng current source? So, positive, negative yung polarity ng voltage source. So, dapat pataas. Okay. Then, ang value ng current source is 5 angle 0 degree. So, i-connect natin ngayon sa terminal na to, yung natirang part ng circuit. So, dito tayo nag-convert, right? Sige, pwede ba natin kopyahin na lang? Kopyahin na lang natin to, tong part na to. Sige, alisin natin tong mga extra. Yan. So, i-connect ngayon natin ito dito sa terminal na yan. Oops, nagtabi sila. Sige, extend na lang natin. Wait, urong lang natin. Dito na lang si 4 ohm. Tapos, saka natin iangat. Okay. So, i-connect natin dito, tsaka dito. So, nako, naurong si ano. By the way, dito si VO to Hindi na nakita sa drawing. Redraw na lang natin. So, dito si VO. Okay. Then, anong gagawin natin next? So, convert uli natin pabalik into voltage source naman. Alin? Ito. Itong current source na merong nakaparallel na 4 ohm tsaka J2. So, bale, ang ZS natin ngayon is parallel 4 ohm tsaka J2. So, 4 parallel to J2, or ang value niyan ay 1 all over 1/4 plus 1 over J2. Sige, computein natin mamaya. Tapos yung magiging VS is IS times AS. So yung IS is ito, 5 angle 0 degree. Right? So 5 angle 0 degree times itong ZS na mako-compute natin. Sige, gamitan natin ng calcu. So itong value ng ZS ay 1 over 4 plus 1 over 2J or 2I. Okay.
So that's 0.8 plus J 1.6 ohms. Right? So, ito na yung ipa-plug in natin CS dito. So, 5 angle 0 degree times 0.8 plus J 1.6. Sige, i-times ko na lang agad to. Times ko na lang agad by 5 angle 0. Sorry, angle 0. Okay, 4 plus 8i. So, yung Vs natin is 4 plus J 8 volts. Sige, i-convert na natin into voltage source. Ito. Okay. So, meron tayong bagong Vs plus minus. So, pataas kasi siya. So, plus minus yung polarity. Positive sa taas, negative sa baba. Then, magka-car na lang tayo ng isang impedance in series. Yan yung ZS natin. Right? Ang value ay ito 0.8 plus J 1.6 ohms. Ang value nitong Vs ay 4 plus J8. 4 plus J8 volts. So, dito sa terminal na to, dalawa, i-connect natin yung, di ba dito tayo nag-source transformation? Yung natirang part, ito. Sige, copy na lang natin. Yan. Okay. So, ano nang next na gagawin natin? Pwede uli nating i-convert. Convert naman natin itong voltage source to current source naman. Right? So, ang ZS ngayon natin is itong 0.8 plus J1.6 plus negative J3 kasi nakaseries sila. Right? So, 0.8 plus J1.6 plus or minus pala minus J3. Okay. So, ang sagot dito is combine lang natin yung similar. So, 0.8 J1.6 minus J3. That's negative J1.4. Right? Tapos ano yung value ng IS? That's Vs over CS. Right? So, yung Vs natin is 4 plus J8 divided by CS na to, 0.8 minus J 1.4. So, gagamitan natin ng CalQ. Divide natin 4 plus 8i divided by 0.8 minus 1.4i. Sige, to be exact, meron tayong negative 40 over 13 plus 60 over 13J amps yan. Or in decimal, that's approximately negative 3.077 plus 4.615 J amps. Sige, i-convert na natin ito. Yung drawing, gawin na natin current source. So, current source na meron ng nakaparallel impedance. So, pataas uli yung direction ng current, right? Anong value nung current natin? Ito, sige nga, ano natin. Purong ko muna yung ano. Purong natin to. Tapos, sulat ko yung value, negative 40
over 13 plus J60 over 13. So, ginagawa kong fraction as much as possible para exact yung natin, makuwang sagot sa final answer. Tapos ito, yung ZS niya is ito, 0.8 minus J 1.4. 0.8 minus J 1.4. So, dito sa terminal natin na to, i-connect yung remaining parts ng circuit. So, dito tayo nag-source transformation, di ba? Okay, so dito tayo magko-connect din, which is itong natirang part ng circuit. Ang haba kasi ng mga values. Sige, so ito, dito ko na lang ilagay. Ito yung ZS ha. Tapos, urong natin to. Yan. So, i-connect natin dito. Ma-connect lang eh. Okay. Dito sa node na yan. So, ano nang meron tayo? Okay. I think isa na lang. Isang transformation pa. So, ito i-convert natin into voltage source. Okay, last na yon para magiging series na lang ito dito sa co-convert nating voltage source in series with the impedance AS. Voltage divider na lang yon, right? To find VO. O sige, last source transformation tayo. So, ano yung ZS natin ngayon? So, yung parallel na to, yung 0.8 minus J 1.4 parallel sa 2 ohm, right? Okay. So, using yung formula sa parallel, impedance, 1 all over 1 over 0.8 minus J 1.4 plus 1 over 2. And then, ano yung VS natin? That's using Ohm's law, IS, ZS. But ano yung IS? Ito. Sige, copy natin yung IS. Times whatever ZS na makukuha natin dito. Sige, compute natin sa CalQ. So, yung ZS muna is 1 all over 1 over 0.8 minus 1.4i plus 1 half. Okay. So, ano siya? Equal sa 6/7 minus 4/7 J. Or approximately, that's 0.857 minus 0.571 J. Okay. So, ito yung i-multiply ngayon natin. Copy natin. Ito yung ZS na i-multiply kay IS. So, sige. Input natin to. So, ito na yung ating ZS. Nasa ans na, right? I-times na lang natin dito sa negative 40 over 13 plus 60 over 13i. So, this is just, ang galing, 40 over 7j lang. Approximately 5.714i. Ito, ang unit niya is volts. Sige, so pag niredraw na natin, meron na tayong voltage source. So, plus minus uli yung polarity kasi upward yung current source direction. Then, meron na lang siyang in series impedance, ZS. So, ang value nito is J40 over 7.
ng voltage source. Tapos yung CS natin is ito. Sige, copy ko na lang. Yan, ito si CS, di ba? So, dito natin i-connect yung natirang part ng circuit dito sa dalawang terminal. Bale, ang natira na lang is ito. So, di ba dito tayo nag-transform ng source sa portion na to? So, ang i-connect na lang natin is ito. Yung J4 ohm tsaka negative J2 ohm impedance. Yan. Okay. So, ano na ang naging circuit natin? Ang naging circuit na lang natin ay series impedances connected across a single voltage source. So, pwede tayong mag-voltage divider na lang to find VO, right? So, using voltage divider. So, VO, yung hinahanap natin, VO is paano yung voltage divider? So, yung kino-consider nating impedance, yung hinahanapan natin ng voltage source, that's negative J2 over the total impedance for the series circuit. So, ZS, which is 6/7 minus J 4/7 plus J4, then minus J2. Okay, tapos i-multiply natin by the voltage source, value is J40 over 7. So, yan na yung value ni VO. Sige, gamitan natin ng calculator. So, negative 2i over 6 over 7 minus 4/7i plus 4i minus 2i times 40 over 7i equals. Okay. Ang exact value is 60 over 17 minus 100 over 17j, approximately 3.529 minus J 5.882. Or in polar, shift to 3. Approximately 6.886, right? Angle, negative 59.036 degree volts. So, pwedeng ito yung mga sagot. So, problem number ano na to? Number 6. Sige, problem number 7. Sige, 7. Still using source transformation. So, find phasor V for the circuit.
Okay. So find phasor V for the circuit. Okay, gamitin uli natin is source transformation. So yung phasor V is etong node na to, right? So paano natin gagamitan ng source transformation yan? Check natin kung anong pwedeng i-transform na source. So meron tayong dalawang sources. Itong 120 angle negative 15 degree voltage source at saka itong 6 angle 30 degree amps current source. So try nating i-convert na lang itong 6 angle 30 degree amps current source to voltage source. Tapos retain natin tong voltage source natin. So, meron kasi tayong nakaparallel kay current source na dalawang element. Yung negative J30 tsaka 50. So, bale ang ZS natin is yung parallel na to, negative J30 parallel with 50. So, ano yung formula natin dyan? 1 over negative J30 plus 1 over 50. So, mamaya natin computein. Tapos, yung VS, that's equal to IS times ZS. Yung IS natin, 6 angle 30 degree. Tapos, times yung ZS na mako-compute. Sige, computein natin sa calcu yung ZS. So, 1 over negative 3, negative 30i plus 1 over 50. Okay, to be exact, it's 225 over 17 minus 375 over 17 J ohms. Or approximately in decimal, 13.235 minus 22.059 J. Okay. So, yan yung i-multiply ngayon natin dito. Copy natin. I-multiply ngayon kay IS. Okay. Yan. So, nakastore na sa ANS itong ZS. I-times na lang natin ito kay 6 angle 30 degree, I mean. So, times 6 angle 30 degree. Right? Equal. So, gagawin nating polar. Approximately in polar, shift to 3. So, 154.349. Right? Angle negative 29.036 degree. Volts na siya. So, pag niredraw natin dito, ito, convert na natin to voltage source siya.
So, sige, dito natin nilagay si voltage source. So, sundin pala natin yung sign. Sa pababa ngayon yung current source, right? Ano ibig sabihin yan? Dapat ang polarity natin ng voltage source na i-convert is hindi ganito. Nasa baba yung positive, nasa taas yung negative, right? Tapos magkakaroon na lang tayo ng in series na single impedance. Okay? So, ito si VS. Sige, 154.349 angle negative 29.036 degree volts. Okay. Ano si ZS natin? Ito. 225 over 17 minus J 375 over 17 ohms. Okay. So, saan natin ito i-connect? Dito sa dalawang terminal, i-connect natin dito sa portion na to. Okay. Sige, copy natin. Ano'y natin to? Tanggalin. So, i-connect ngayon natin dito. Right? Dito sa dalawang terminal. So, saan ngayon mapupunta yung pinaka-V, yung hinahanap nating phasor V? So, this is 120, di ba? 120 angle, negative 15. Tama ba? Okay. So, saan mapupunta si V? E di dito sa node na to. Right? So, nandito si V. Okay, nandito si V. Ano yung sign ni V? Dapat, sige, dito na lang natin lagay si V. It should be plus minus here. Right? So, paano ngayon natin masasolve si V? So, pwede tayong mag-loop dito. KVL. Kasi, dito kasama si V eh. Or pwede rin naman dito. Right? It's up to you. Pero, para makuha natin yung pinaka-V, kailangan natin ng current para makuha yung voltage dito kay 40 ohm tsaka J20. So, mag-KVL muna tayo sa whole loop. Mag-KVL tayo sa whole loop na yan. Na to. Okay? So, KVL at whole loop, ibig sabihin, summation of voltage is equal to 0. Dito sa buong loop na yan, okay? So, yung inassign natin direction ng current ay clockwise. So, dito sa 120 angle negative 15 degree volt source, papasok siya sa negative polarity. So, gagamitin nating sign is negative 120 angle of negative 15 degree para dito sa voltage source na to. Tapos, lagyan natin ng sign ng polarity yung mga voltage. Dito sa 40 ohm plus minus, sa J20 plus minus, dito sa ZS plus minus. Okay. So, actually, naka-series naman ito, i-sum up na lang natin, right? Then, times itong unknown current I. Okay? Ito yung current I na hanapin natin. So, plus sila lahat, sum up nyo, 40 plus J20
plus itong ZS. Sige, copy ko na lang yung ZS. Oops. Yan. Then, all multiplied by current I. Okay? Kasi lahat naman sila, ang current nila is I. Kasi series sila. Okay? And then last, so papasok naman dito sa negative polarity, yung current natin na I, so ang sign natin dito for the voltage is negative. Negative nitong value niya, ito, copy na lang natin. Okay. Equal to 0. So, lahat na na-consider, di ba? So, para ma-solve ngayon itong I, lipat natin tong negative 120 angle negative 15 degree sa right side. Ito rin, itong 154.349 angle negative 29.036 degree. May iwan sa left side ito. Right? Sige, so copy natin to. May iwan sa left side. Tapos, yung itatranspose natin ngayon is ito, di ba? Magiging positive 120 angle negative 15 na siya. Ito rin magiging positive 154.349 angle negative 29.036. Okay, and then di-divide na lang natin to both sides by this value. Okay, so cancel ito. Masasolve natin si I as ito yung 120 angle negative 15 degree plus 154.349 angle negative 29.036 divided by ito 40 plus J20 plus 225 over 17 minus J375 over 17. Medyo mahaba-haba nga lang. Gamitan natin ng calcu. So input 120 angle of negative 15 plus 154.349 angle negative 29.036 over 40 plus 20i plus 225 over 17 minus 375 over 17i. Sige, check natin anong value ng current. Okay, approximately 4.782 minus 1.806 J amps. Okay, yan. So may current ka na. So ito yung current na yan. 'Di ba? Ito na yung current na yan sa whole loop. Ito yon. So dahil gusto lang natin is pwedeng itong loop lang i-consider natin para ma-solve si V. Kasi si V yung hinahanap. Mag-KVL tayo at KVL, summation of voltage is 0 at half left loop. Pwede rin sa right. Okay? So mag-KVL ngayon tayo dito. Dito lang Sige, lagyan natin ng boundary. Dito lang sa loop na to. Kasi dyan lang kabilang, pwede na nating ma-solve na dyan si V
So again, dito sa polarity ng 120 angle negative 15 degree, negative polarity, papasok yung current. So meron tayong negative sign sa kanya, negative 120 angle negative 15 degree. And then, dalawa na lang yung impedance na madadaanan ng current, yung 40 tsaka J20. So plus 40 plus J20 times the current I, right? And then, etong V na yan, papasok ngayon yung current na to sa positive polarity niya. So, plus unknown V, then lahat na na-consider, equate nyo na to 0. Yan, so masasolve nyo na ngayon si V. Transpose nyo na lang ito, tsaka ito. So, V is, so magiging positive 120 angle negative 15 degree, then minus the quantity 40 plus J20 times I. So, 120 angle negative 15 degree minus 40 plus J20. Then, ano yung I natin? Nakuha nating value is ito. 4.782 minus J 1.806. Sige, so gamitan nyo na ng calculator. Input natin to. So 120 angle negative 15 minus 40 plus 20J or 20I times 4.782 minus 1.806 I equals. Okay. In polar, try natin in polar, shift to 3. Anong value? Approximately 124. 124.079 angle of negative 153.966 degree volts. Ito yung phasor V natin. Okay, so ito yung final answer. So, ayun. So, I think hanggang dito na lang. Nakasolve din tayo ng total of 7 problems for this topic, source transformation. So, siguro sa next episode is punta tayo sa another circuit analysis technique na, particularly magana naman tayo, superposition theorem naman. Okay? So sige, end ko na yung ating video tutorial. So sana may natutunan kayo sa ating lesson ngayon. So see you on my next one. God bless everyone. Bye-bye.